Ako si Daniel, hindi nyo kilala, pero ito ang nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Maaga nga lang din pala ako nag-asikaso at nambili ako ng maiulam namin at pumili lang din ako ng kaunting gulay at saka pusit at inadobo ko na nga lang din. Pagkatapos ko na nga lang din pala magluto, nasikaso ko si Dior, talaga namang napakahaba na ng buhok niya. Nasa halos 11 months na rin kasi si Dior, talaga namang napakahaba ng buhok niya at ayaw ko nga ipaputol. Kaso talaga namang napakahaba na at talaga naglalagas ang balahibo niya, kaya nag-decide na lang din akong magpagupit sa kanya. Pagkadating nga pala namin dito, pinakilo ko lang si Dior at umabot na ng 4 na kilo mahigit at talaga namang napakataba. Meron pa nga rin palang isang ginugupitan at buti na nga lang din at si Kuya available na dating nagupit kay Dior. Buti na nga lang din at siya uli ang napatapat kay Dior at alam na niya ugali ni Dior na talaga namang napakaselan pag ginugupitan. Dahil sobrang lakas nga ng ulan hindi ko na nga nailak yung kotse at tumiretso na agad ako dito sa pagupitan kay Dior. Talaga namang halos ginugupitan si Dior, talaga namang takot na takot siya doon sa panggupit sa kanya. Medyo halos nga alalay lang din si Kuya sa pagupit at talaga namang nanibago na naman si Dior sa pagpapagupit. Habang ang ginugupitan si Dior, talaga namang nanghihinayang ako sa buhok niya na pinahaba ko ng halos 11 months. Medyo halos kasi talagang nahihirapan ako sa umaga kada linis ang balahibo niya at napakadami ng laglag sa ties. Ang gusto ko din sana kay Dior, pahabain talaga ang balahibo niya, yung talagang mahaba. Siguro ay sa mga susunod na laang na buwan to, hahaba din naman to agad. Halos ilang buwan lang din naman yung bibilangin, mabilis lang din naman tong humaba. Medyo halos naiinitan din naman si Dior dito sa buhok niya, napakahaba, kaya siguro talaga laging nagkakamot. Nakakita nga din pala ako sa labas ng pandesal at bumili lang din muna ako habang naghihintay ako dito kay Dior matapos magupitan. Medyo halos nga nahahawa ako kay Dior pag nililinisan talaga yung tenga niya at talaga namang umiiyak siya at siguro yung masakit. Buti pa nga itong isang alaga ng customer dito ay talaga namang napakabait at pag ginugupitan ay naka-stay lang, hindi katulad ni Dior talaga namang nagwawala. Tapos na nga rin palang paliguan si Dior at ipapinalize lang yung gupit niya. Pag sa bahay nga din talaga, pag pinuputulan ko ang balahibo niya, tininisan ko yung tenga niya ay talaga namang galit na galit. Ewan ko ba kung bakit ganyan si Dior. Pagkatapos nga lang din palang gupitin ni Dior, pinicturan lang din talaga nung may-ari. Medyo halos nga ang lakas ng ulan sa labas kaya naghintay na lang din muna kami at pag uwi ko dito sa bahay talaga naman tuwan-tuwa ang kanyang tate at tumalon agad si Dior. Halos ilang oras nga lang din talagang nawala at halos ibis na miss agad ni Dior ang kanyang papa at talaga naman lundag ng lundag pa. Kinagabihan nga lang din pala ay pumunta kami doon sa coffee shop na nagbukas na at mga nakaraang linggo kasi ay mga sarado ito at nabalitaan namin ay nanakawan pala. Napakaganda kasi ng ambience dito kaya naman talagang bumabalik kami dito. Masarap kasi ang kape dito at talaga naman babalik-balikan. Kaya kahit talaga napakalayo sa amin ay talaga naman pumunta kami at kahit medyo umaambon. Nasa halos 30 minutes lang din naman yung layo dito sa amin. Nakasasakyan din naman kami kaya talaga sinadya namin dito. Ang nakakatuwa pa dito ay talaga namang napakababait ng mga empleyado at talaga namang nakangiti pag bungad mo pala. Isa rin kasi nagustuhan ko dito ay talaga namang pag tumambay ka dito ay napakatahimik. May nabili din pala ang kortina at pinalitan ko na yung kortina namin dito. Talaga namang napakatagal na at napakaluma na. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye bye!